Ayan, good morning. Good morning mga idol. Ito naman pong muli, inyong lingkod ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Pero bago tayo magsimula mga idol, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga saan man kayong panig ng ating bansa naroon. At nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Ang paksa ng ating tatalakayin, sana'y samahan nyo ako sa maikli sandali itong ating programa. May kaugnayan ito tungkol dito sa ating komunidad o sa barangay na ating ginagalawan. Alam niyo ba mga idol, kahapon ay nag-seminar kami tungkol sa sistema ng barangay justice system. At ang nag-seminar sa amin ay isang piskalya nitong aming lungsod. Alam niyo ba mga idol, totoo yung kanyang sinabi na marami sa ating mga kabarangay, hindi lang dito sa barangay namin, kundi maging sa ibang barangay, na kapag ka nagkaroon ng problema at reklamo, malimit sabihin, wala yan, barangay lang yan, walang mangyayari dyan. Oo, yan ang malimit sabihin ng ating mga kabarangay. Which is tama at nangyayari. Pero ayon doon sa piskal na nag-seminar sa amin, hindi pala dapat ini-ignore ang isang barangay. Bakit? Siya mismo sinabi niya, may mga pumapasok na kaso sa kanila na itinidismiss nila. Bakit? Walang barangay consistent. Walang patunay o batayan para harapin yung reklamo nila. Kailangan pala ang isang reklamo dumaan sa barangay para magkaroon ng kabuluhan. At yan ang hindi alam ng ating mga kabarangay. Hindi lang dito sa aming barangay, kundi maging sa ibang panig ng mga lungsod at mga municipality. Kaya sabi nga niya, dapat ang mga mamamayan sa isang barangay ay kinakandili at tinatanggap ang kung anong batas meron sa isang barangay. Kasi pala, yung ang barangay ay ano ng ating extension ng ating hukuman, yung barangay justice system. Sandali po. Yan nga, tuloy natin ang ating usapan. Hindi pala dapat ini-ignore ng sino mang mamamayan ng isang barangay ang kanilang barangay justice system. Dahil kasi, sabi nga niya, kapag nagkaroon ka ng problema at nagreklamo ka, hindi mo ito pwedeng idirekta. Which is ganyan ang nangyayari sa iba. Dahil nga ang katuwiran, wala yan, barangay lang yan. So, ang sabi niya, mahalaga ang barangay. Dahil yan, maliit man o malaking kaso, kailangan dumaan dyan. Although hindi saklaw ng barangay justice system yung inireklamo mo, pero kailangan magkaroon ka ng consultation sa isang barangay. Sinabi rin niya at tinalakay niya sa aming seminar yung mga saklaw at hindi saklaw ng aming kapangyarihan. At bilang mga lupon tagapamayapa ng barangay, kapag ang isang kaso na dinulog sa barangay na hinawakan ng barangay chairman o barangay captain within 3 consecutive hearing na hindi niya ito naresolba, ibabato yan sa amin, sa lupon o sa sinumang mga lupon sa bawat barangay. At yan din, the same procedure kapag hindi naresolba ng mga lupon
yung kanilang reklamo, yan, magkakaroon ng certification to file action. Ang sabi ng piskal, kapag may certification to file action ng isang reklamo, pasok yan, qualified yan. Kasi, ang pagbabatayan pala ng isang reklamo na idinulog sa kanila tungkol doon sa barangay kung ano nangyari doon sa reklamong idinulog sa barangay. At kung minsan nga, sa totoo lang, sabi nga ng piskal, nati-technical minsan ng mga barangay lupon o ang barangay captain kapag may maling pangyayari. Kaya nga, dinadaan sa mga seminar ang bawat lupon ng barangay para magkaroon ng tama at maayos na pamamaraan, tamang proseso. Yan, nabanggit ko na rin sa mga una kong video na mahalaga ang ating barangay justice system. Kaya yan, iminumungkahin natin at inaano natin sa ating mga kabarangay, hindi lang sa aming barangay, kundi saan mang barangay kayo naroon, na huwag niyong i-ignore ang inyong barangay. O, bakit? Yung nga, sinabi na nga nung piskal, na di-dismiss ang isang kaso na isinasampa sa kanila kapag walang batayan tungkol sa sistema ng barangay. Importante ang barangay justice system dahil yung certification to file action, barangay captain man ang nag-issue niyan o lupon, kinakatigan ng ating batas. Dahil nga ang barangay justice system extension ng ating hukuman. At ang isa pang maganda sa kanyang pinaliwanag, kapag ikaw magpapile ng reklamo, kaya merong barangay justice system para yung mga simpleng problema, huwag nang lumala at huwag nang humantong sa hukuman. Karaniwan naman kasi sa mga barangay na cases, ay mga usapin pang barangay lang, tulad ng mga magkakapitbahay, nagkaroon ng alitan, o yung mga magkakabarangay na nagkaroon ng away-away, mga kabataan, bugbugan, etc. Yan ay inaayos sa barangay. At kung nga ang isang barangay, komunidad, ay halos magkakakilala at magkakaugnay ang mga nakatira, ay dapat lang na magkaayos. Maliban na kung talagang merong malalang sitwasyon na hindi talaga kayang ayusin at kailangan iakyat sa husgado. Yan mga idol, napag-uusapan lang naman natin kasi nga tungkol doon sa nangyaring seminar sa amin kahapon. Kaya nabanggit ko na rin niya sa mga unang video ko na ang barangay justice system hindi dapat ini-ignore o binabaliwala. Kasi diyan nakasalalay ang inyong karapatan kung paano kayo haharapin ng ating hukuman. Di ba tama? Ito pa ang isa. Ang bawat barangay, saan mang barangay, ay kinakatiga ng ating batas tungkol sa mga dinudulog na reklamo, ngunit may mga hangganan. Binanggit din niya ang mga hangganan na hindi saklaw ng barangay justice system tulad ng 1 year imprisonment with fine na 5,000 o more than. Ngayon, ito pa ang hindi saklaw ng mga barangay justice system. Saan man kayong barangay naroon. Yung mga corporation at yung mga usapin pang problema ng pamilya tungkol sa mga ari-arian at iba pang mga grupo o yung sinatawag na corporation at mga iba pang mga bagay na hindi saklaw ng barangay. Pero kapag yan idinulog sa barangay, pwedeng ayusin sa barangay ang kanilang problema base sa kagustuhan ng magkabilang panig. Kung ano ba, pumapayag ang magkabilang panig na dyan na lang ayusin ang kanilang problema, pwede. Pero,
hindi saklaw ng barangay justice system yung kanilang problema, kaya hindi rin pwedeng mag-issue ng tinatawag na amicable ang barangay justice system. Hindi rin pwedeng mag-issue ng certification to file action ang barangay justice system. Bakit? Hindi nga saklaw ng kanilang kapangyarihan yung idinulog na reklamo. Ang magagawa lang ng lupon o sinumang nasa barangay tungkol sa kanilang usapin ay mamagitan at pakinggan yung bawat panig. Sakaling magkasundo sila, lalagda sila sa kanilang kasunduan, magkabilang panig, bilang patotoo na sila'y nagkasundo sa harap ng lupon o ng barangay captain. Pero wala itong lagda ng isa man sa namagitan. Dahil wala na kaming karapatan na lumagda sa anumang kasunduan o anumang mga certification to file action dahil nga hindi yan saklaw ng aming kapangyarihan. Ang magagawa lang ng aming tanggapan sa ganyan mga pangyayari, i-repair sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat dumulog. Ganyan lang po ang sistema. Hindi ito certification to file action, referral. Pag nakuha ang detalye ng mga pangyayari, tutulungan namin sila na maidulog sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat. Ganyan po, kaya huwag niyong i-ignore ang inyong mga barangay saan man kayo naroroon. Dahil malaking bagay ang barangay. Yung 1508 ng barangay na pinasimula ng yumaong Presidente Marcos, taglay natin hanggang ngayon, na inamyendahan naging 7160. Di ba? Mas pinaganda, pinalakas, at pinagtibay. Ayan mga idol, sana sa maikli nating kwentuhan ito, nakakapulot kayo ng idea tungkol sa sistema ng barangay justice system. Di ba? Tama? Kaya yan, ibinabahagi ko rin sa inyo para naman kahit paano magkaroon kayo ng idea sa sistema ng barangay. Oo, totoong napakahalaga ng barangay justice system. Malaki ang may tutulong nito sa bawat komunidad ng barangay. Ngayon, tuloy natin ang ating paksa. Alam nyo ba kapag ikaw rumekta ng reklamo, halimbawa sa pulis, ibabalik sa barangay ang inyong problema. Yan mga idol, nangyari yan sa amin. May dumulog sa amin, humihingi ng certification to file action dahil nga meron siyang reklamo. Ngayon, kapag nirekta mo ang iyong reklamo at ibinalik sa barangay, hindi ka pwedeng humingi ng certification to file action nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Oo. Kaya, iyan, bablatin mo muna yan sa Bantay Bayan o sa ano ng mga barangay tagod. Tsaka yan iakit sa amin. Ang unang harap dyan, barangay captain. So, tinatawag na mediation. Pag hindi niya naayos yan, tsaka lang ibabato sa amin. O kaya naman, dahil kailangan na ng pulis yung certification to file action o yung referral, pwede na agad dyan gawa ng barangay captain ng certification to file action kahit hindi na ibagsak sa amin sa lupon. Dahil higit na mas may kapangyarihan siya dahil siya ang punong barangay. Pero kailangan lang dumaan sa tamang proseso. Di ba? Tama? Kaya mga idol, bilang lupon tagapamayapa ng aming barangay, ibinabahagi ko ito sa inyo, lalo na doon sa mga barangay na hindi talaga alam ang tamang proseso at ini-ignore ang barangay. Huwag po, huwag niyong i-ignore ang inyong mga barangay. Dahil baka magsisi kayo sa huli, hindi tatanggapin ang inyong reklamo. Sinabi niya nung piskal na nag-seminar sa amin, marami silang dinidismiss
na kaso na hindi dumaan sa tamang proseso. Ganyan. Kaya, in-emphasize niya sa aming seminar na ipaunawa sa mga kabarangay yung kahalagahan ng barangay justice system. Kaya yan naman mga idol, ay binabahagi ko sa inyo para naman kahit paano makakuha kayo ng konting idea tungkol sa sistema. At kung dumating ang problema na nangangailangan kayo ng tulong ng barangay, alam nyo na kung anong dapat nyong gawin. Ito pa isang advice ko. Kung sakaling ikaw ay may gustong idulog na reklamo base sa iyong mga kabarangay na gusto mong ireklamo, daan ka muna sa tamang proseso, ipablatter mo yan doon sa kinaukulang barangay tanod o kung sino pa man ang naka-assign dyan. Pagkatapos, hilingin mo doon sa blatter mo na gusto mong makaharap yung gusto mong ireklamo. Para yan maiakyat sa aming barangay captain o sa inyong mga barangay captain. Sa first proceeding ng tinatawag na mediation. May mga pangyayari kasi na kapag ka nagdulog ng reklamo, hindi naman inireklamo yung tao, ay gusto na niyang ituluyang ireklamo. May mga pangyayari kasi na gusto lang niyang makaharap yung tao sa formal na pag-uusap. At may mamamagitan. Yan ang kahalagahan ng ating barangay. Ano man ang problema, usapin. Makukuha yan sa magandang usapan kapag merong namamagitan. Maliban na nga lang kung critical yung mga pangyayari at hindi talaga maaayos. Ganyan po mga idol, ang sistema ng barangay justice system o yung tinatawag na katarungang pam-barangay. Nasabi ko na to sa mga una kong video ng mga nakaraan pa na huwag niyong i-ignore o babaliwalain ang ating mga barangay sa mga kayong barangay naroon. Di ba? Tama. Okay, salamat ng marami mga idol sa may kisadali nitong ating kwentuhan ay nabahagian ko kayo ng konting kaalaman tungkol dito sa ating tinatawag na barangay justice system. Bilang karagdagan, ito pa. Kung sakaling hindi kayo magkakasundo at i-issuean kayo ng certification to file action, huwag nyo ring babaliwalain yon. Bakit? Pag dumating ang time na nagkaroon kayo ng problema ulit nung katunggali mo, kung ikaw ang complainant, kakaroon ka ng problema talaga lalo dyan. Bakit? Inissuean ka na ng certification to file action, hindi mo inintindi. Gayon din naman yung mga na-issuean ng tinatawag na amicable settlement. Kapag ikaw na-issuehan ng ng amicable settlement na certification, kung ikaw ang complainant, huwag mo nang ungkatin pa yung mga pangyayari kapag kayo ay nagkakaharap muli ng iyong katunggali. Di ba? At ito naman, doon sa panig ng respondent na nakipagkasundo, huwag mo nang uungkatin o uulitin yung mga nakaraang pangyayari para wag ito mag-trigger. Di ba? Ganun lang kasimple mga idol. Kaya bilang miyembro ng Lupon, yan lang tanging may babahagi ko sa inyo na konting kaalaman sa sistema ng barangay justice system. Tandaan nyo mga idol, huwag nyong i-ignore ang inyong mga barangay. Dahil diyan nakasalalay ang karapatan ng bawat isa sa inyo. Okay na, salamat ng marami. At sa may sandali nito ang ating kwentuhan ay sinamahan nyo ako. Ito pong muli yung lingkod si Boyet. Muli ko kayong binabati ng isang magandang umaga. At nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Okay na mga idol. Hanggang sa muli. Paalam!